at saka nung defense in the persons of Representative Chel Jokno at saka si Attorney Michael Poa, ano po. What if there's any takeaway, what would that be from your end, Attorney Rico? Well, yung takeaway would be, I think they're playing on the public as well, no? And nakikita na napaka-tunog lagi sa publiko na fishing expedition, no? Kung hindi maalilinawan ang ibig sabihin ng fishing expedition, matunog po yan sa publiko. Kasi maraming mga members ng ating mga community na laging sinasabi na pag merong alleged na kasalanan sila, sinasabi nilang nag-fishing expedition lang yan. No? But nonetheless, maganda naman ang pagkakapresenta ni Attorney Poe on that. No? At siya naman sinasabi niya, that's in keeping with the due process ng defense. No? Maganda rin naman ang salag ni Representative Chel Jokno on that. But nonetheless, I think mapapa-focus natin ang ating isipan, ang ating observation at saka ating discussion doon sa article na sinabi ko kahapon, Article 6, na pwede ang presiding officer mag-rule on all questions of evidence, including but not limited to questions of materiality, relevancy, competency, or admissibility of evidence. And that is under the rule of procedure ng impeachment. Ngayon, ang sinasabi nila, that is against the Constitution. Ang aking mong sinasabi dyan, actually, that is actually consistent with the mandate of the Constitution. Sabi ng Constitution, the Senate has the exclusive right to promulgate its rules and regulations. Kasama po itong Article 6. Kaya kung talagang tutusin, pag sinabi ng presiding officer na yung pipresent ng mga dokumento at the accompanying testimony na kung sino man ang kailang ipipresent na witness, consistent, relevant, at material, at competent, and admissible, pag sinabi ng presiding officer yan, then that should be the case. Tuloy-tuloy po yan. One of the more interesting elements kahapon, Attorney Rico, is kinote mismo at sinight ni Representative Chel Jokno kung ano yung binanggit at naging desisyon ni Alan Peter Cayetano during the Corona impeachment trial. Do you think may relationship yung impeachment trial na yun with the present impeachment trial, and kung ano man ba yung naging desisyon nila doon should actually be consistent with what their decision will be this time around? Relevant po yun, but that's not binding actually. Pwede sabihin ni Senator Alan Peter, iba naman itong sitwasyon na ito. Alam mo naman, napaka-tatas argumentation and debate yan si Senator Alan Peter, and pwede niyang sabihin na hindi tugma, hindi apple and oranges ang pinag-usapan natin dito. So, to cut the discussion short, of course, gustong political exercise po ito, no? Peter and Kathy. No? So yung caucus is designed to have a consensus. No? Kasi alam naman natin ang composition ng Senate. No? Yes, po. So I think inaano lang, pinoprotect lang ni Senator Chis Escudero sa presiding officer yung kanyang position. Kasi kung blitzkrieg niya yan at pinast-track niya, sinabi niya na, okay, present evidence, open the box, ganyan. Magkakaroon pa ng undercurrent at magkakaroon pa ng duda sa kanyang impartiality rather. So, cover lang niya yung kanyang side. But eventually, and I hope, that he would see the light and say that ito, ipasok na natin lahat yan. Then meron namang cross-examination na power yung role yung defense counsel. Pabulaan na niya kung anong mapresenta.
Nandiyan naman, open yan. Due process po naman yan. Procedural due process, substantive due process. So, bigyan natin. Ilahat natin lahat. After all, nanonood ang tao eh. Ano ba laman yung box na yan? Bakit napaka misteryoso naman yan at ayaw buksan? So, ang umiiral sa isipan ng mga tao, nagdududa ngayon sila. Di ba? Ngayon, pagka sinustain ang pagkakabukas yan, matutuwa sila. Ngayon, kung nakita nila wala namang katotohanan ang laman ng box, sabi naman, talaga itong prosecution, no? Talagang hindi naman dapat pinipresenta yan. Ngayon, on the other side, kung nakita nila ang tunay na gustong mapakita doon sa box na yon, then let the people decide. Let the senator judges decide. After all, ang quantum of evidence sa impeachment trial, even in the states which we borrowed the impeachment process, ang umiiral na quantum of evidence, ibig sabihin standard para mag-convict or not convict, ang umiiral konsyensya. Konsyensya ng each senator judge. Hindi na yung quantum of evidence of reasonable, beyond reasonable doubt or whatever, clear and convincing evidence. Usually yan, meron ng study sa ibang bansa, lalo na sa US, ang konsyensya ng each senator judge ang umiiral. And that is exactly what Senator or dating Senate President Enrile actually told, kasi si Enrile, may background din niya sa constitutional law sa Amerika. Right. Sabi niya, ang konsyensya nyo na ang iyong gamitin at you decide depending on your conscience, kung guilty si Chief Justice Corona o hindi. So may precedence along that line. Attorney, tinitignan ko yung arguments ng both sides kahapon, ano? Ang sinabi ni Attorney po, pwede naman kayong mag-request ng documents. Basta alam nyo na kung ano yung kailangan ninyo. Hindi yung gagawin ninyo itong fishing expedition at dapat merong, dapat merong due process. Pero parang lahat ng arguments nila, just from my opinion lang po ito, no, ay naswept under the rug when Congressman Shell Jokno said na hindi dapat pinapairal ang confidentiality as a prinsipyo dahil hindi naman dapat confidential ang katotohanan. So parang dun pa lang na napaisip na ako na oo nga, bakit mo itatago kung if we're only just seeking for the truth. I'd like to get your thoughts on what they both said about this. Yun nga ang umiiral na sinasabi ni Shell Jokno, no? And very, very meaningful ang kanyang sinabi, no? At hindi dapat tatago sa box ang katotohanan. So ang point lang dito, ito naman, paulit-ulit na ako, kung talagang may depensa sila doon. Kasi sinabi ko yata kahapon, no? Nung hapon yata natin, Peter, Opo. Yeah, I remember that. Ang presumption, hindi naman, ang logic dyan, kaya ka nga humihingi ng additional evidence that meron ka ng basic knowledge about a certain theory of the case in favor of your case, no? Whether it's prosecution or the defense. Ang defense pwede yung mag-ano dyan humingi rin ng ebidensya yan And that rule and that principle can prevail. Sasabihin lang ng prosecution, on the other hand, pag humingi sila, fishing expedition ka, defense di ganun din. So ang logic dyan is that hindi pa alam lahat ng prosecution ang extent ng kanyang pinag-usapan because it's not accessible. For example, they tried to get a copy of the SAL-N, and even the commissioner, I think, refused to provide it voluntarily. Kaya dapat na compulsory process yan. Anong compulsory process? Subpoena duces tecum. Present the evidence, present the document via subpoena para merong lakas ng Senate Court ang force para not really voluntarily, by virtue of the compulsory process, ay susumite at isusurrender yung box na yun at bubuksan at the appropriate time. Opo. May mga observations din po sa social media at nasabi nila
kailangan mo pang magkaroon ng Latin course para maintindihan kung ano yung mga Totoo pinagsasabi din naman nila. yun. Opo, May vocabulary pa. okay na po ako dun sa testificandum. Medyo kuha natin yun. Ano po ba yung obiter? Alam ko yung bitter, pero yung obiter, hindi ka, ano po ba yung obiter? Yung pong nakakatakot dito, no? Kung masyadong malalim, esoteric po, no? Yung masyadong malalim na sinasabi po natin, we are bound to be told na you speak in English or Tagalog, no? Opo. In fact, yung prosecutor counsel yata, nagwawaray-waray na ano rin siya, na stop din siya. Ang point lang dito, siguro kasama na po ako doon, no? I'm sorry about that, kung hindi ko nasabi mabuti. Yung subpoena duces tecum, parang testigo ng tao, oral. Ang subpoena I'm sorry, black. Okay. Subpoena testificandum is to oral, orally magte-testify ka. Ang subpoena duces tecum would be magpo-produce ka ng mga dokumento in addition to your testimony. Ayun. Okay. Now, yung obiter, ano yan, that's a very common parlance sa mga abogado at saka sa korte. Ang ibig sabihin lang ng obiter, hindi yun ang crux, hindi yung pinaka-core, ugat ng desisyon. Opinion lang yan ng judge or ng justice. Aha. Kaya ang opposite po niyan is medyo ano na ako, ano? Ang opposite niya yung pinaka message ng desisyon, yung pinaka for example, ang pinaka core ng petition ni Zabala at saka yung sa January resolution ng January 2025 resolution ng Supreme Court, mali ang ginawa ng Senate doon sa kanyang sa one bar rule, no? Yun ang crux, yun ang pinaka-core ng decision. Any other matter that would be related to that would be probably said to be not so much related to the core decision, doon sa pinaka-ugat ng decision, but yun ang tinatawag na on the side obiter. Sa lengguahon ng mga layman, ang obiter is actually a side issue. Okay. Parang Hindi yun ang bibigay ng resolution mismo para sa parang opinion lang ng justice yun. it doesn't carry much legal weight, parang ganon, Attorney Rico. Pinapalawanag lang siguro kung ano ang kanilang bakit silang nagsabi na yung issue nire-resolve ng petition na yun, sinasabi lang nila, pinapaliwanag lang nila ang kung paano sila dumating doon sa issue, dahil sa resolution na yun or decision na yun. Yun lang ang sinasabi. Kaya ako obiter sinabi, but obiter actually is also isa ring guide yan para maintindihan mo kung ibig sabihin ng rule. Yun. Okay. Let's move on to what happened in the first 30 minutes yesterday, Attorney Rico, no? Nagkaroon ng side issue or sidebar. And now, naka-schedule for Tuesday si Director Matibag. Kasi Monday po, aayusin nila. They'll take care of questioning if there are questions from the senator judges, itong prosecution at saka yung respondent. Ano po? Ngayon, ang tanong, makakaapekto kaya itong naging issue kay Matibag kapag pinaupo bilang witness si Matibag on Tuesday? Kasi nga po, it would seem like wala namang connection yung mga binanggit ni na Pia at Alan Peter kahapon, pero hindi naman siguro pilit, pero they felt like hindi coincidence na biglang gagawin ng NBI ngayon yung investigasyon doon sa 2019 Clark Southeast Asian Games cost and expenses. What do you think, Attorney? Alam mo, kanina, Peter, no, sinabi ko sa iyo, may obiter, no? Meron ang counterpoint niya, yung pinaka-ugat ng resolution. Just quickly, para lang matapos yun.
ang tawag doon ratio decidendi. Ayun. Yun ang pina-follow as a precedent sa obiter. Mhm. As opposed to the obiter. Ang obiter is just another pronouncement of court, but ang pinaka tinitingnan is ratio decidendi. Desidendi. Ah, Ayun. the rule of the decision. Okay. Got Pwede, that. pwede po Okay, bang... At Rika, tuloy mo na yung law course mo. Oo nga po, para masundan ko talaga to. Attorney, kasi kung may hostile witness, pwede po ba magkaroon ng hostile senator judge? Baka mamaya, I'm just thinking, magkaroon sila ng bias against NBI Director Matibag when they start asking their questions. Let's remind ourselves na dapat pakita natin na may political neutrality. Nakalagay po naman sa rule yun eh. Kahit na alam na natin kung anong iyong side from the pre-trial, pre-impeachment, pakita po naman natin na open mind pa rin po kayo at tinitingnan nyo, masusin yung tinitingnan ang presentation ng ebidensya ng both the prosecution and defense. Huwag po naman tayo magpapakita masyado kung saan tayong side. Kaya even one senator, lady senator, na narinig yung sinabi ko na mukha yatang hindi dapat sinabi ng lady senator yon. Opo. Ngayon, huwag natin pakita ang ating side. Political neutral tayo. Wala tayong political preference. Wala tayong political side dito. Ito'y pinag-uusapan natin at napakaseryoso para sa madlang bayan. Pakita natin ang ating stature, ang ating deportment, ang ating pag-iisip bilang senator judges para sa mga tao. Kasi ang tao huhusgahin din po kayo eh. We are being observed by the people, what kind of people you are that we elected. Yeah. Kung mapapakita ng tao na ganyan pala kayo, I mean, wala na ako sinabi, no? Pero nag-give up na si attorney towards the end. Pwede nga lang sabihin, Tem, babaw. Pero sabi ni Robin Padilla, ito naman sabi nga niya, parang iniisa-isa na kami. Nawala na si Jinggoy. Nawala na si Marcoleta. Parang may isusunod na naman. Ano ba talaga ang agenda? And I think that's a fair question, knowing that ayan na naman, NBI, meron pang ombudsman, meron pang DOJ. Do you think that carries weight, Attorney Rico? Well, if you're talking about carries weight on the basis of the impeachment trial, as far as the trial is concerned, that doesn't really carry weight because it's simply a feeling. Pero ang magkikerry ng weight dyan sa konsyensya ng mga senator judges. Ano ba ang kanilang sinasabi? Kasi sila ba'y talagang tinatarget? Ngayon, assuming that there's a feeling and there is a practical proof na nangyayari yun, nandiyan naman sila. Senator po naman sila eh. So they can defend themselves. Sabi nga ni Senator Pia kahapon, huwag mo akong takutin because meron din naman kaming masasabi about that. So, sa kanila na po yun. Huwag natin gawing personalan. This is not a personal thing. No? Ngayon, kung tinatakot allegedly ni Director Matibag to the revisitation of that SEA Game so-called fiasco, then let it be. Pero lalabas po naman yan eh. Pero dapat naman sana, let's restrain ourselves. Let us be more conscious na nanonood ng mga tao, huwag natin influenza ng other matters ang flow ng presentation ng evidence because nakakasira lang po sa ating lahat yan. Hindi po nakakasira yan hindi nakakaroon sila ng pogi points dito. At saka parang nagkaroon na nga ng brother-sister tag team. I don't really think it's helping their cause. At my personal opinion only, Attorney Rico. It's impeachment time when they brought that in. It wasn't even part of the impeachment. Okay. Attorney Rico, maraming salamat, Hane. At mamaya, pwede kang mag-siesta. Oo. Kung wala siyang ituturo sa ibang bansa, matutulog lang yan. We'll see you on Monday, Attorney. Thank you, Attorney Rico. See you then. Nice to be with you. Thank you very much. Okay. So,
Risa, tayo mag... And Cathy. Cathy. And bigyan mo ko ng iba pang pangalan. Gusto ko pa ng iba pang pangalan. Alam, Sulika, Suleka, Sulwak, Senagda. Sulyaka, Ang dami mo Sukwela. pangalan. Hi! Sandali lang po. 9:46 na po. Magbabalik po kami.